magandang buhay sa inyong lahat. Ating ngayon tatalakayin ang kalayaan na siyang magbukas sa inyong kaalaman. Isang mag-aaral mula sa 10 Einstein, ANIR Kabigaw nga po pala ang aking ngalan. Lahat tayo gusto ng kalayaan. Sino bang may ayaw sa kalayaan, di ba? Kalayaan sa takot, malaya sa panganipin, malaya sa pananahimik, na matagal nang sumisigaw sa loob. May kaklase ang kalayaan sa iba't ibang pamamaraan. Pero ano nga ba ito? Ang kalayaan ay ang kakayahan ng tao na kumilos at magpasya ng malaya ayon sa kanyang kagustuhan, basta't hindi ito nakakasama sa kapwa. Isa itong karapatang likas sa tao, ngunit may kaakibat na responsibilidad upang ito ay magamit sa kabutihan ng sarili at iba. Dalawang uri ng kalayaan. Kalayaan mula sa or freedom from. Ito ay kalayaan mula sa mga hadlang o balakid tulad ng takot, pang-aalipin, o kawalan ng boses. Kalayaan para sa or freedom for. Ito ay kalayaang gumawa ng tama, magmahal, at maglingkod sa kapwa. Inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Ang dalawang aspeto ng kalayaan. Malayang pagpili or free choice o horizontal freedom. Ito ay ang pagpili ng isang bagay dahil sa personal na kagustuhan o nakikitang halaga. Fundamental option or vertical freedom. Ito ay ang malalim na pagpili batay sa kabutihan at layuning moral na may koneksyon sa Diyos at kapwa. Ang kalayaan sa buhay estudyante ay mayahalin tulad sa kakayahang magpasya sa araw-araw. Kung mag-aaral ba o magpapabaya, makikinig ba sa guro o magpupuyat sa gadget. May kalayaan ang estudyante na pumili kung paano niya haharapin ang kanyang pag-aaral. Ngunit ang tamang paggamit ng kalayaan ay ang paggamit nito sa ikabubuti ng sarili, pag-aaral ng mabuti, paggalang sa guro, at pagtulong sa kapwa mag-aaral. Malaya kang mangarap, pero tungkulin mong gumising at kumilos para matupad ito.